confession, it will make a big difference. Because we are created in the similitude of God. See how powerful our tongue is? Kaya sabi ni Jesus, if you would say, pag sabihin ninyo sa bundok na to, hindi sinabi ni Jesus, pag ipag-pray ninyo ang bundok na to, hindi niya sinabi. Basahin niyo sa Matthew, Mark, Luke, hindi sinabi ni Jesus, pag ipinag-pray ninyo ang bundok na to, na lumipat sa kabila, hindi. Ang sabi ni Jesus, pag sinabi ninyo sa bundok na to, na lumipat doon sa kabila, ito'y magaganap at walang imposible sa inyo. Pagkatapos sinabi na naman niya, confession na naman, pagsasabihin ng inyong mga bibig na si Jesus ay Diyos. Amen. At kayo'y manampalataya, sasabihin ng inyong bibig at kayo'y mananampalataya na si Jesus, amen po ba, ay anak ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kaya kung hindi mo sinasabi, I'm sorry to say, hindi ka ligtas. Amen. Because it's the Word of God. Amen. For what we confess, mahalaga po yung ating sinasabi. It will become our life. Kaya pag nagpipray kayo, hindi po kayo sasabihin nyo, bakit kayo mga born again nangiingin yung pray? Kasi naiintindihan na kasi nila. Kailangan po yung pinipray ninyo, lumalabas sa bibig ninyo. Amen? Kaya pag nagpray kayo, hindi po pwedeng sasabihin din sa'yo ni Lord. Dapat po lumalabas sa bibig natin. Amen. Sabihin mo ng mga tao na ihibang ka o nababaliw ka, tao lang yun. Pag pinagpala ka, sinong baliw? Amen. Pag pinagpala ka na, sino yun ang baliw? Ikaw na pinagpala ay nagsasabi sa yung baliw ka. Nasa kanya lahat ng kagutuman, nasa kanya lahat ng kahirapan, nasa kanya lahat ng sakit karamdaman. Ikaw naman na sinasabing baliw ka sa Panginoon at ikaw ay nagsasalita mag-isa, magsalita ka mag-isa, huwag sa sarili mo, kausapin mo ang Diyos. Yung ibang tao kasi kinakausap sarili. Oy, magsahin ka na. Amen. Nakakatakot yun. Nakakatakot. Yung kakausapin mo yung sarili mo. Amen po ba? We need to talk to the Holy Spirit. Nasasabi mo, alam mo, nakaupo ka, oh, thank you Lord, napakabuti mong Panginoon. Thank you Lord, na ipinunamay ko lahat ng kailangan namin. Thank you Lord, ang family ko ay okay. Thank you Lord, pinayos mo ang aking buhay. Salamat po Panginoon. Sabi mo, sino kausap mo? Ah Lord, hindi ko nakikita kasi ang Diyos ay Espiritu. Paano mo makikita? Hindi ko nga siya nakikita. Natitiyak mo nandyan. Yes, kasama ko siya. Kahit sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kaliwanagan, kahit anong sitwasyon, kasama ko ang Panginoon. Amen po ba? Kasama ko siya. Kasama ko siya sa lahat ng panahon. Kasama ko ang Panginoon. Kausap ko siya. Hello? Amen. Amen po ba? Amen. I want you to turn your Bible to Proverbs 18. Proverbs chapter 18. Hallelujah. Sino din pa yung may gustong matamo sa kanyang buhay? Amen. Tapos kayo naman, sino yung gusto may mangyari sa kanyang buhay na maganda? Amen. Mag-start kayo mag-confess. Amen. Kahit little boy ka pa, oh thank you Lord. Yung mga malilit na bata pa, oh thank you Lord. I am going to Amsterdam. I'm going to New Zealand. Thank you Lord for Canada. Thank you for US. Thank you Lord that I will go around the world. Sasabihin ng iba, ang taas naman ang pangarap mo. Hindi ako nangangarap. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Iba yung nangangarap at iba yung nagpapasalamat. Amen po ba? Thank you Lord for the house and lot. Amen. Thank you Lord for the business that you gave to us. Amen po ba? Proverbs 18, are you there? Proverbs. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Tingnan mo yung katabi mo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Sa mga sinasabi mo. Sa mga sinasabi mo. Kasi ang Holy Spirit hindi mag-move pag wala kang confession. Amen. Amen? Amen. Dalawa po yung deliverer. Taga-deliver natin. More than na ba kayo ng ano? Pizza Hut delivery? Amen. Diba? 888-7777. Diba? Diba?
Dumating sila, ting tong, pizza lang. Deliver, di ba? Amen. Amen. Ang job mo po, maaari din mag-deliver sa pintuan ninyo. Kapag nagkakagulo kayo at sasabihin mong mabuti pa mamatay, ang i-deliver ng diablo sa iyo, kamatayan na sa may pintuan mo. Amen. Kapag sinasabi mong, bakit? Lagi tayo nag-away, mabuti pa mamatay, mag-iwalay na tayo. Oops, pag-ingat ka, nasa pintuan mo na yan. Sa mga nanay, I'm giving you warning. May nakita kayong batang nasa kasaan. Halimbawa lang. Tapos sasabihin mo sa anak mo, oh, magagaya ka doon. Sige. You are letting the devil to your child na sinabi mo magagaya ka doon, yung spirit of death will be delivered on your child. Kasi sinabi mo magagaya ka doon. Dapat na sasabihin mo, anak, you are protected by the blood of the Lamb. You are protected by the blood of Jesus. Huwag mo sasabihin, magagaya ka doon. Pag sinabi mo, asahan mo nandiyan na yan. Matutuloy mo mag-deliver ang mga kampon ng kadiliman. Hello? Amen. Kasi po sa kanila, walang umaharang. Ang inaharang po nila, yung mga angel of the Lord. Natahimik yata kayo. May nakita ka na kuryente, oh, pagbalikod ka, magkakaya ka doon, matutulad ka doon. Gusto mo yung anak mo, malitsyon din. Hello? Proverbs 18, are you there? Verse 6 to 8. Kung marami po kayong utang, dapat ang confession ninyo, God will provide. Lord, thank you. Mababayaran ko lahat yan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. You will provide for us. Thank you, Lord. Makakaaraw kami sa ganitong buhay. Thank you, Lord. Ikaw ang God ng promotion. Huwag mong sasabihin, lubog na, nahurot na. Hindi po pwedeng sasabihin mong lubog ka na. Amen po ba? Dapat na sasabihin mo, ako'y pinagpala. Amen po ba? Amen. The direction of your life, it depends on the word coming out from your mouth. Amen? Amen. Proverbs 18, verse 6 to 8. Ano na ba kayo? Amen. Verse 6. A fool's lips enter into contention. Tignan nyo gano'ng kahalaga yung ating bibig. And his mouth calls for blows. A fool's mouth is his destruction. So yung destruction natin, nasa bibig din natin. Amen. Makinig kayo ha? Makinig kayo. Yung mga nandito sa church minsan, nandito sa church, nagkikwentuhan lang. A fool's mouth is his destruction. And his lips are a snare of his soul. Beware, but watch out. If we are in the church and we're talking on kung ano naman pinag-uusapan natin instead of listening to the Word of God, you be better be careful. Amen po ba? Nililigaw kayo ng kaaway. Amen po ba? Amen. What's this? You jump to verse 20 and verse 21. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. Saan daw tayo mabubusog? Sa mga sinasabi ng ating mga bibig. From the produce of his lips he shall be filled. Tingnan niyo ito ha. If you will realize this, the one that will fill us up are the confession that we are making. Amen po ba? What's this? Verse 21. Death. Nasa inyo ba yung Bible niyo? Basahin ka natin na sabay-sabay yung verse 21. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Amen. Death and life are in the power of our tongue. Binigyan tayo ng kapangyarihan para yung buhay, kamatayan, nasa bibig natin. Amen. Kaya kung may nakita kang sakit, huwag mong sasabihin, sasabihin mo, oh, may kakilala akong ganyan, 2 araw lang, dead ball. Dapat ang sasabihin mo, yung sakit na yan, paliwala yan, mabibigyan ng glory si Lord sa iyong buhay. Amen. Amen po ba? Amen. 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 Pag nawala natin ang isang bagay, huwag tayong manulungkot. Nawala man natin ang isa. Sasabihin natin, Panginoon, salamat po, Panginoon.
meron kang pinagdadalhan sa akin. Salamat o Diyos na isa naman ang isang pintuan na to. Ikaw, Panginoon, ay nandiyan pa rin at lagi kitang kasama sa gitna ng kadiliman, kasama pa rin kita. And you will open a new door of opportunity for me. Amen po ba? Amen. Confession. Sabi po sa katabi mo, confession. Sabi mo, confession. Hindi ba minsan nagtatalo-talo tayo sa bahay minsan? Sa mga idea, lalo yung mag-asawa. Amen. Ako, kapag ano na, eto na. Ang madalas po na pinag-aawayan ng mag-asawa ay pera. Amen. Salamat po sa counting amen ninyo. Amen. Karamihan po pinag-aawayan ng mag-asawa, pera. Amen. Pera mo, pera ko. Pera mo, pera ko. Pera mo, pera ko. Amen po ba? Bakit kaya? Bakit? Kasi po may mga tao, ang kasiyahan nila nasa pera. Amen. Salamat po, isa lang yung honest. Ang kasiyahan mo ng tao, pera. Kaya may kasabihan nga eh, no honey? I no money, no? Honey. No money, no honey. Amen? Amen. Pag may pera ka, honey kita. Wala kang pera, hindi tayo mag-honey. May mga tao, pag hindi nakapunta sa mall, nakasimangot. Amen. Nakakulong na lang ako sa bahay. Ano ka? Nakakulong. Di man makapunta sa mall. Anong gagawin ko sa mall? Titingin lang. Window shopping. Ayoko nga. Nakakapagod. Gusto ko pag magpunta ng mall, may bibilin ako. Amen po ba? Yeah. Hello? Yeah. Nung araw, uso yung window shopping. Ngayon, hindi na. Marami na kasing window. May mga tao po na kapag hindi makalabas ng bahay, nanggagalaiti. At sasabihin, lagi lang ako nakakulong. Tinitipid mo ako, sasabihin sa asawa niya, tinitipid mo ako, samantalang ikaw panay ang gala mo. Kaya nag-aaway sila dahil sa, kahit yung mag-sweetheart, sabi nga may kanta si Rico Puno, nagsasampalan sa luneta dahil sa pera. Amen po ba? Hello? Bakit madalas ang pinag-aawayan ng pamilya ay pera? Gusto niyo malaman ng dahilan? Gusto niyo malaman ng dahilan? Kasi karamihan ng kino-confess ng tao, puro pera. Amen? Di ba karamihan ng kino-confess natin ay puro pera? Amen? Praise God. Kuya, si Ryan ventilador na yan. Praise, nakikita na si Kuya. Praise God. Hallelujah. Karamihan kasi kino-confess ng mga tao ay pera. Kaya ang pera ang madalas pinag-aawayan. Amen po ba? Hello? Now, sa Proverbs chapter 18 verse 20, death, verse 21, death and life are in the power of our tongue, and those who loves it will eat its fruit. Amen po ba? Hello? Amen. So, the Word of God, ikinumpir po dito, na ang salita ng Panginoon ay kagaya ng ulan. Ang ulan po, pag dumating, may purpose ang ulan. Anong purpose ng ulan? Pag ito po'y bumaba, galing sa langit, ang purpose po niya ay para taniman ang mga halaman. Ay diligan. Taniman. Para diligan ang mga halaman. Amen po ba? Mag-English na lang ako. The purpose of the rain is to water all the plants and animals here on earth. Amen po ba? Amen. That's the purpose of the rain. And for us to have our drinking water also. Now, it will never return back to heaven because God sent it here in the form of rain. And it will depart the earth in a form of vapor. Amen po ba? Hello? Nung bumaba siya in the form of rain. Pag ang Diyos may binigay sa iyong blessing, hindi niya binabawi. Amen. Yung umakyat sa Panginoon, yung mga request natin. Vapors. Amen po ba? Now, your confession is so important because what you confess is what the Holy Spirit will do. Amen. In the beginning, when God created heaven and earth, the Holy Spirit was there already.
And it was dark. Pero yung Holy Spirit nakaganon lang. Nandudul lang siya, umiikot lang siya. Sa buhay mo, kapatid, umiikot lang ang Holy Spirit kasama mo siya. You need to confess something. What you confess, the Holy Spirit will do it for you. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Tignan natin, ang salita ng Panginoon ay parang rainfalls. Go to Isaiah chapter 55. Isaiah 55. Hallelujah. Kanina yung nagpatotoo, sinabi niya, yung salita ng Panginoon, ibinalik ko sa Kanya. Amen. What's this? Kailangan po yung salita ng Diyos, alam natin ibalik sa Panginoon para kumilos siya. Isaiah 55, verse 10 and 11. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there. Pag nagpalang Panginoon, din niya pinababalik-balik, but water the earth. It makes and brings forth and bud, and it may give seed to the sower, and bread to the eater. This is prosperity. Ang nagbibigay lahat ng ating kailangan ay ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapala, nagkakaroon tayo ng mga butong itinatanim. Amen. At nagkakaroon din tayo ng mga tinapay na ating kinakain. What's this? Verse 11. So shall my word, sabi ng Panginoon, that goes forth from my mouth. Lumabas sa bibig ng Diyos, it shall not return to me void. Hindi raw babalik sa Kanya. But it shall accomplish what I please. And it shall prosper. Sabihin natin prosper. Prosper. In the things for which I sent it. Kaya kapag binigay ng Panginoon ang kanyang salita niya sa atin, that word will prosper us. Amen. Amen? Amen? Kaya kapag sino po mahilig magsalita rito ng talo? Talo. 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 Pag lagi kayo nagsasalita ng talo, magiging losers din kayo. Amen? What you say, it will happen to you. Keep on planting the seed. Dapat ipinaplant natin ang salita ng Panginoon. Start confessing God's word even in the midst of voided things. Meron pong dalawang substansya ang faith. Makinig kayo. There are two substance of faith. Sabi ng iba, basta mayroon kang faith, okay na. Nagkakamali po tayo. Dalawa po ang substance ng faith para kumilos ang Panginoon. Kasi kung sinasabi mong naniniwala ka, ang demonyo naniniwala din. Amen. Sa kanya si James, if you believe that there is only one God, even the demons also believe and they tremble. That's according to the book of James. Kaya kung sinasabi mo, mayroon akong faith at naniniwala ako, it's not enough. Marami na sanang Kristiyano ang naging successful. Kaya po hindi nagiging successful ang Christian kasi po yung aral na pinag-aaralan nila, hindi po ito kompleto. Kumbaga sa bata, malnourished. Kumakain ka pero hindi full of nutrients. There are two basic, pinaka-basic and major parts of a faith. Number one, yung tinatawag nating belief. Yung naniniwala tayo. Sino po naniniwala dito na si Jesus ay Diyos? Itaas ang kamay. Amen. So pasado tayo doon. Amen po ba? Yung number two na part ng faith natin is confession. Amen. Minsan pagdating sa bahay natin kung ano-ano ino-confess natin. Amen. Kaya even though you believe, tapos yung confession mo is off the track, hindi po makikilos ang Diyos kasi yung sinasabi mo is against on what you believe. Amen. Example, my God will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Dumating ang bills mo. Nawasa bill, Meralco bill, lahat ng bill dumating. Amen po ba? Amen? Amen. Sasabihin mo ngayon, naku, patay. Sasabihin mo ngayon, patay. Amen? Kasi wala nang maiiwan sa iyo. So you destroy everything that you invested on your faith regarding finances. Sinira mo na rin lahat. Kasi sinabi mo, patay. Wala nang maiiwan. Amen po ba? Nakuha niya? Amen. So, kahit naniniwala ka na ang Panginoon ang mag-provide ng lahat at nakataas pa ang iyong mga kamay na sinasabi mo, God, you are my great provider.
Pag dumating po yung mga bills versus doon sa kinita mo, and you start confessing negative na sinasabi mong sapat-sapat lang. Alam po ninyo, hindi po expression ng Kristiyano yung sapat-sapat lang. Ito po'y proclamation ng mga taong discontented, dissatisfied, kasi sapat-sapat lang. Kaya pag kinumusta ka, kumusta kapatid? Eto, sapat-sapat lang. Hallelujah, glory to God. Nakakaraos din. Statement yan ng mga taong walang appreciation sa Panginoon. Dapat ang statement, thank you. Kumusta ang buhay mo? Okay, pinagpala ako ng kapatid. Pinagpala ako ng Panginoon. Pinagpala ako kapatid. Eh, sinasabi mo pinagpala ka, pero hindi ba? Bakit nandiyan ka pa rin nakatira? Eh, huwag ka mag-alala. Nagbabakasyon lang ako rito. Hallelujah. God is my provider. Amen po ba? Amen. Alam po ninyo, it takes time for the angel to deliver your reward. Nakita niyo nagpatulong si Sister Babes kanina? Nagpipray ako, lumuluhod ako. And according to her husband, sabi niya, Pastor, 2 weeks na pinagpipray ko yun. After 2 weeks, at saka dumating yung sagot. Why? Because the angel is there to deliver that job for her. But it depends on your confession. Mabuti hindi ka lumiko ng confession mo. Pag lumiko ka, wala kang matatanggap. Kaya nang i-deliver na ng angel doon sa big boss, yung kanyang blessing, the big boss, walang magawa yung big boss, kundi tanggapin siya kasi sabi ng Panginoon, kunin mo! Amen. Ako ba niyan? Amen. Gusto kasi ng Kristiyano, kinonfess mo ngayon din. Agad-agad. Eh, ang Diyos tinitignan niya kung magbabago ka ng confession. Sino mo naniniwala sa love at first sight? Baloney po yun. Baloney. Hindi totoo. Ngayon lang yun eh. Love at first bite. Pero yung love at first sight, hindi mo totoo yun. The physical appearance of a person is deceiving. Amen. Gusto niyo malaman ng beauty? Beauty is within. Amen. Meron po kasi yung biglang tingin mo maganda, pero habang tinititigan mo, nakakasawa ang beauty niya. Di ba mga lalaki, no? Ibig sabihin. Meron po yung pag biglang tingin mo eh, maganda. Meron naman yung tao, pag tinignan mo, habang tinititigan mo, bumapangit. Di ba mga lalaki? Tingin mo lang maganda, pero habang tinititigan mo, meron naman yung habang tinititigan mo, gumaganda naman siya. Kaya hindi po totoo yung love at first sight. Pag may nagsabi siya yung love at first sight ako, sabi mo sa kanya, paloney. You don't even know me. Amen po ba? Hello? Yun ay ano lang yun ng mga mundo. Sa Panginoon po natin, hindi pwedeng agad-agad. Hindi pwedeng agad-agad. Kasi tinitignan ng Panginoon yung confession of faith natin, how true we are in our confession. Pero ito sasabihin mo, day and night, mag-confess ka. Day and night, ang i-confess mo isa. Never change your confession for day and night. Ang bilis ng delivery. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Nalagi mo sinasabi, thank you Lord. Thank you Lord sa bahay na yan. Thank you Lord sa bahay na yan. Thank you Lord sa bahay na yan. Thank you Lord. You will provide. Kahit anong pang mangyari, thank you Lord. Thank you. Sabi mo, Lord, this is the house for me. This is the house for me. Pinakamatagal na yung isang buwan o isang taon. Pinakamatagal na yun. Maaangkin mo yun kasi yun ang kino-confess mo lagi. Amen. Pero kapag sabi mo, thank you Lord, thank you Lord. Kinabukasan ko yun, ay, hindi kaya ng budget Lord. Wala na. Cancel na lahat ng kino-confess mo.
Lahat ng kinonfess mo, cancel na. Amen po ba? Hello? Confession is very important. We make our own life. Ito po ang pagkakamali ng maraming Kristiyano. Sinasabi natin, God gives life. True. God gives life. Amen. Who is making your life? Is it God or you? Sige nga, sagutin nyo nga. Sino ang gagawa sa buhay mo? Ang Diyos o ikaw? Ikaw. Because you are the captain of your soul. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ngunit tayo ang gagawa sa ating buhay. At yung ginagawa natin sa ating buhay ay confession sa mga pangako ng Panginoon na tinatanggap natin, tumatayo tayo. Pag may dalawang substance tayo, meron tayong believing, meron tayong confessing, then faith will come, then God will move. Example na lang, pinakamagandang example. Mga bata, gusto ng magulang sa inyo, makapag-aral kayo at makatapos kayo ng pag-aaral ninyo. Gusto ng magulang yan, kaya magulang nagpapakahirap para makapag-aral ng mga bata. Pagdating ng high school, naglakwatsa ka. Hello? Ay tinubuhan ka na ng ugat. Kasi tumanda ka na eh. Amen po ba? Yung mga kabatch mo, professional na. Meron ng mga lawyer, meron na nasa abroad, meron ng engineer, meron ng abogado, ikaw na iwan. Tapos sasabihin mo naman, pag nagkita-kita kayo, nagkaroon ka na rin yun, kumusta ka? Kawawa ako, wala akong natapos. Ganun na. Ang tanong ko sa'yo, hindi ka kawawa, kinawawa mo sarili mo. Amen. Hello? Ginawa ng magulang mo lahat para sa'yo, ngunit ikaw, hindi mo tinulungan sa sarili mo, you make your own life. Yung iba, nag-aasawa ng maaga. Amen po ba? Amen. Hindi pa ka nakakagraduate ng high school eh. Meron na siyang laboratory 101. Kaya nag-asawa ng maaga. Pag nag-asawa ng maaga, at naghirap ang buhay niya, natambakan siya ng anak. Amen po ba? Anak dito, anak doon. Parang bangko, interest dito, interest doon. Amen. Tapos sisilong kay mama. Mama, sino? At dumating ang time na napuno ang kanyang mama. Kasi may mga obligasyon din ang kanyang mama. O makita na lang. At pag sinabi sa kanyang anak, may mga obligasyon din ako, nag-asawa ka na. Magsasalita na itong anak, napakadamot mo! Ang damot-damot mo! Para mo akong di anak! Hello? Bago ka magsalita, ano ang ginawa mo sa buhay mo? Sino gumawa ng buhay mo? Mama mo? O ikaw? Hello? Tayo! Nakatayo. Nasa church na ako. Hallelujah. Bakit kapag katotohanan ng pinag-uusapan, nakatahimik kayo? The truth will set us free. Amen. Sino ngayon ang may gawa ng buhay mo? Ang mama mo? O mamita mo? O ikaw? Kaya kayo mga bata, habang pinag-aaral kayo ng magulang nyo, mag-aral kayo na mag-aral. Ang pagsisisi nasa huli. Amen. Lalong-lalo na dito sa bansa natin Pilipinas, discrimination is grabe. Merong age of discrimination. Kaya yung kay Sister Babes, malaking himala yun. Amen po ba? Merong age of discrimination. Mag-apply ka ng trabaho ngayon at sinabayan ka ng bata-bata sa'yo, kulelat ka. Kulelat ka. Lalo mas gusto pa ng kumpanya niyo yung fresh graduate kasi updated sila sa mga kaganapan. Updated sila when it comes to computer world, mas updated sila kasi sa mga luma. Di ba tayo mabagal natin mag-computer? I-delete ka na, paano i-delete to? Pumunta ka na. Tapos na. Amen po ba? Hello? We make our own life.
Sabi mo sa katabi mo, you make your own life. Make your own life. Sabi mo, you make your own life. Make your own life. Sometimes, ang pagpapala po ng Diyos, lumili sa atin. Meron po nakakalungkot. Nag-abroad. In-spend niya ang kanyang buhay sa abroad for mga 12 years nasa abroad siya. Hindi ko siya nakita ng 12 years. Dumating siya dito sa Pilipinas. I was expecting na yung pagdating niya for 12 years in abroad ay may pera siya. Nagpunta sa akin. Sabi niya sa akin, pamangkin, pautang naman. Ha? Paki-ulit. Pautang naman. Magkano utang? 2,000 lang. Bakit? Hindi alam ng pamilya ko nandito na ako sa Pilipinas. 2,000. 12 years ka na wala. Galing ka ng Saudi Arabia. Uutang ka sa akin ngayon ng 2,000 pesos kasi dumating ka na sa Pilipinas para makita ka ng pamilya mo. Ano ang ginawa mo for 12 years? Nagsugal ako. Yung pagpapala na binigay ng Panginoon, ipinahingi niya sa mga kampon ni Satanas. Ang mga pagpapala ng Diyos, mga kapatid, hindi nyo pwedeng isugal. Matatalo at matatalo kayo. Amen. Kasi nanggaling sa Diyos yun. Amen po ba? Amen. Di po ba nakakalungkot? Sino gumawa ng buhay niya? Siya. Sabi mo sa katabi mo, you make your own life. Make your own life. Gusto niyo maging successful ang business ninyo? Gumising kayo ng maaga. Pag-negosyante kayo. Walang negosyante, alas 10 na ng umaga, tulog pa! Maliban lang kapag ang negosyo ng kulinarya. Talagang pupuntahan ka talaga. Pero yung mga negosyante mo, kailangan magising ng maaga. Kung maaari, bago tumilaw ang manok, gising na kayo. Nagtitinaw ka na yung mga kapitbahay nyo, tulog pa kayo. Amen po ba? Hello? Amen. You make your own life. We work together, hand in hand, by having, believing, and confessing. What's this? Romans 10:9. Punta po sa Romans 10:9. I want you to read this. Sino dito yung gustong mag-abroad? Taas ngayon kamay, gusto mag-abroad? Amen. Kung i-confess ninyo, confess ninyo. Amen. Thank you, Lord. Hey. Hey. Confess ninyo. Amen po ba? Thank you, Lord, for the job abroad. Thank you, Lord, for the house. Sino naman yung gusto magkaroon ng sariling bahay? Amen. You confess. Aba yung iba, 2 na bahay, gusto pa. Amen po ba? Tama yun. You confess. Kasi sabi ng Panginoon, tayo mga Kristiyano dapat tayo managana. Wala pong imposible sa atin. Sabi na ba, if you would say to this mountain, be moved and cast into the sea, nothing will be impossible for you. Amen. Amen po ba? Amen. Romans 10, verse 9. Are you there? Yes. Romans 10:9. Sabi nga natin, I want you to read with me. That if you confess, come on, read it with me. If you confess You confess with your mouth, with your mouth, sabi nga natin mouth, the Lord Jesus Christ, Lord Jesus, and believe and believe in your heart. in your heart, Sabi nga natin, makinig dito. Confess with my mouth, confess in my mouth, believe in my heart, believe in my heart, that Jesus is Lord, that Jesus is Lord, I will be saved. I will save. Tingnan ninyo, salvation. 2 parts. Amen po ba? Amen. Una, believe. Pangalawa, confess. Then you will be saved. Amen. Brothers and sisters, if you want to be blessed, dalawang magagawin mo. You believe first on what you're claiming, the Word of God. Then you confess what you are claiming. Amen. Then it will come to pass. Amen.
Amen po ba? You confess. Ngayon, huwag niyong sisirain yung kinonfess ninyo. Kasi ang confession po is like building a house. Uunahin niyo yung pundasyon. Kailangan yung pundasyon ninyo maganda. And you keep on building it with the Word of God. Dapat po pag nagpipray kayo, Word of God. Ang prayer niya natin, sabi nga na, so my word, sabi ng Panginoon, it will not return to me void or empty-handed, but it will accomplish my purpose that pleases me. Dapat po ang prayer ninyo, puro prayer of thanksgiving. Amen. Huwag prayer ng puro hingi. Amen. Ang tao pong hingi ng hingi, nakakabingi. Sabi mo sa katabi mo, hingi ng hingi, nakakabingi. Kaya kayo di ba nagtatago na eh. Kasi tuwing makikita ka, hingi ka. Neneng, may 5 piso ka. Tuwing makikita mo si Neneng, Neneng, may 10 pesos ka. Makita mo, Neneng, may 20 ka. Neneng, may 30 ka, may 50 ka, may 100 ka. Isang araw, magtatago na yan. Sabi niyo, wala ako nito. Sa Diyos din po, pag puro hingi tayo ng hingi, ang Panginoon, hindi po siya napi-please. Sabi niya, let your prayers, Philippians 4:6. I want you to open your Bible. Philippians 4:6. Quick. Philippians 4:6. Ano sinabi sa Philippians 4:6? Let your request be made known unto God by prayers and supplication and thanksgiving. Amen. Ito po yun. Prayers, supplication, and thanksgiving. Let your request be made known unto God. Kaya yung request mo, paano ka magre-request ng thanksgiving? Di pasalamatan mo na, hindi mo pa nakikita, maniwala ka na natanggap mo na, you thank God. Amen. Maliit pa lang yung anak mo, pinag-pray mo na. Oh, thank you Lord, ang anak kong ito, makakatapos siyang doctor, o lawyer, o magiging professional. Salamat po Panginoon that you prepared everything for my child. Amen po ba? Ganun po yung faith. We look forward kung saan tayo po pupunta. Amen? Paano po tayo mag-pray? With thanksgiving. Wag puro hingi. Minsan po tinuturuan natin yung mga anak natin ng wrong prayer. Minsan po may mga bata nagpipray. Tinuturuan ng magulang. Dear God, bless mo po mami ko, bless mo daddy ko, bless mo ako. Lord, bigyan mo kami ng pang-SM. Bigyan mo pang Robinson. Bili mo kami ng electric stand, electric stove, electric chair. Maling prayer po yun. Dapat ang ituro nyo sa anak nyo, Lord, thank you for providing all our needs. Thank you for my parents. Thank you for my life. Thank you for everything, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen. Puro thank you prayer niyo. Amen po ba? Amen. Ibahin na po natin yung mode of prayer natin. Huwag tayong puro hingi. Pag gusto mo na sasakyan, thank you Lord for the transportation that you provided for us. Thank you for the car. Thank you for the building. Thank you for the house. Thank you Lord. Thank you for everything Lord. Thank you Lord. You are the source of all good things. Napakabuti mo, Panginoon! Hallelujah! Amen. Hindi ba, sinubukan niyo yung nagbigay sa isang tao tapos lagi ang pasasalamat sa inyo? Di ba ang sarap pakinggan? Kapag sasabihin sa'yo, thank you sa Mrs. Fields sa ice cream, hallelujah. Thank you sa Selecta ice cream, hallelujah. Thank you sa Rocky Road, thank you. Di ba ang sarap? Eh, natatawa kayo, di ba? Di ba ang sarap? Kasi lagi ka nagta-thank you. So, in everything, we need to give thanks to God. Amen po ba? Life and death are in the power of our tongue. You can change your life through confession. Through confession, we can change our life. Amen. Isishare ko po ito. Dati po ako ay kasinggero at marami pong ero na kasama doon. Amen po ba? And I remember my mom, nandiyan po nanay ko, na sa lahat naman ng anak niyang lalaki, ako naman yung lagi niya sinasabing, Lord, salamat sa anak kong pastor. Lagi sinasabi ako. Nung pa. Tinitignan ko lang siya. Sabi ko lang,
Pag may fellowship ang JIL dito, Jesus is Lord Church, gusto ko, tutugtog ako, kasi sabi ng tatay ko, umattend ka ng church. Ang sabi ko naman, hindi ko a-attend ng church pag hindi nyo ako patugtugin. So sabi na naman ng nanay ko, patugtugin mo na. Paano ko patutugtugin? Nilasing yan. Sabi ni nanay, hindi lasing yan, magiging pastor yan, pastor yan, pastor yan, pastor yan, pastor yan. Walang kumontra sa sinasabi niya, magiging pastor ako. Look at her confession. Gusto ko ba maging pastor? Hindi, ayoko. Pero dahil sa kanyang confession, kasi masyado siya sa kanyang confession, dininig ng Lord yung kanyang confession. And one day, I can't say no. Sa buhay natin, we make our own life. By confession, confessing all the promises of God into our life. Nasasabi natin, Lord, thank you. Na walang negative, walang makakahadlang. Keep on confessing. And God is there, sitting at the right hand of the Father. And the angels keep on delivering your confession to Him. At sasabihin ng Panginoon, okay, deliver mo na. At yung angel on the way back, ganun pa rin ang confession ni nanay. Kaya sabi ng angel, eto na. Amen po ba? Amen. Tignan nyo man yung mahal nyo sa buhay. Tignan nyo kung may kasama kayo mahal sa buhay dito. Tignan nyo, ligunin mo. Kung nasa likod sa liginon mo, hanapin mo, sabihin mo, confession. Come on. Amen po ba?